Ayan, magandang hapon sa iyo po, nanay. Magandang hapon. Bilang isa pong loyalista at binuto nyo si Pangulong Bongbong Marcos, ano pong masasabi nyo sa nagawa niya ngayon na pabahay at sa lupa na ipinamahagi sa mga kababayan natin? Nagpapasalamat ako kasi yung mga ibang tao ngayon walang natitirahan, nagkakaroon. Lalo-lalo yung mga nangungupahan na hindi kaya magbayad. Pasalamat at mayroon silang pabahay nga kaya nila malipatan. Pero depende yun sa interview siguro kung angkop sila doon sa pupuntahan nila. Kasi siyempre mamaya may kaya yun sa buhay. Tapos Dapat salain din naman. dapat, nila. Oo, kasi iba naman palakasan. So nanay, ano po ang masasabi natin dahil 1 million hektarya ang napamahagi sa mga magsasaka dito sa Mindanao po? Maganda nga yun yung kay PBBM na nagbibigay siya ng ganyan nga sa mga magsasaka. Kasi mayroon din silang pagkukunan hanap buhay. Nanay, payag po ba kayo na ihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas? Ay, hindi. Kasi lang siguro yun. Kasi parang nagkakairingan sila ngayon. Imbis na maganda na sana, simula nung nanalo silang dalawa ni siyempre, nagkakaroon ng hindi maganda. Kababayan ko yan kalaban niya. Hindi, itong kalaban ni ngayon. Samar ka. Hindi, ako Tacloban. Ay, Tacloban Waray nun. Oo, Kay Waray. Romualdez. Si Romualdez. Pero parang hindi naman ako sa kanya. Kasi tinitira si Sara. Pero sa totoo lang noon, hindi ko naman binoto yun. Pero nagustuhan ko naman din yung niya. Nanay, bilang isang Pilipino at may malasakit sa bayan, kayo po ba ay agree na ibigay na lang yung West Philippine Sea sa China dahil para daw wala ng gulo? Ay hindi. Kung atin. Kung saan ang hangganan nila, doon sila. Hindi yung lagi na lang binubumba yung atin mga kababayan. Kasi possible daw na talagang lalaban din yung China, ayaw din bitawan yung Digiran na siguro yan. Okay lang po sa inyo. Ipaglaban. Okay. Ipaglaban ka talaga. Kasi doon ang ating mangingisda nakakakuha ng panghanap buhay. Tapos gaganyanin na lang, di ba? So, anong masabi nyo doon na ang Pilipinas daw po ay naduduwag dahil nagpapakampi tayo sa maraming bansa ngayon at maraming bansa rin ang kumakampi sa Pilipinas? Kaya ganyan na lang nangyayari dahil nakikita rin naman ng China kung anong ginagawa sa mga Pilipino. Siyempre, nangingisda lang naman yan para sa kanilang mga pamilya, mabuhay yung pamilya nila. Kaya hindi maganda talaga nga ganyan ang ugali ng Chinese. Nanay, bilang sa senior citizen, ano yung pipiliin mo? Ayuda o proyekto ng gobyerno? Parehas. Parehas. Kasi pag wala kang, may proyekto nga, wala kang ayuda, di ba? Parehas talaga. Yung proyekto po, ano po ang masasabi nyo? Kung Yung kagaya niyan, yung pabahay. Yun, talagang maganda. Sana nga mabigyan kami dahil wala kami na umupahan lang din kami. Nag-apply na po kayo sa National Housing Authority? Especially dumadaan Wala daw ngayon naman sa city kasi barangay health worker ako, sabi bibigyan daw yung mga yung mga walang bahay pero hindi pa umaano sa amin. Nag-open na po kayo sa City Hall? Wala. Kasi ngayon sa City Hall na sila na yung City Hall na. Siguro baka pagdating ng panahon mapasama kami. Nanay, ano po ang masasabi nyo sa mga nagkaliwat kanan na bumabatikos kay Bongbong Marcos at sa dalawang panig na po ito na kay Sara Duterte din na pinag-aaway yung dalawa? Inaanuhan ko muna kasi kung saan bang ng balita. Pero okay naman yung kay Marcos. Sa mga tao lang yan paninira. Okay naman. Ano po masasabi natin at panawagan sa mga Mensahe niyo tao? po. Kung yun naman ang paninira lang, wag na lang munang patulan kasi nakikita naman natin yung ginagawa ng both, yung parehas. Maganda rin naman. Nasa mga lang yan, mga tao. Nanay, last na lang po, panawagan niyo po kay President Bongbong Marcos. Baka may mga
gusto kayong hilingin para sa Hinanaing. o hinaing o para sa pangkalahatan. Sana nga ang inaano ka kay President, makikita ka nila dito. Pag nakita Sige lang yung po. video, ano masabi mo doon? Ang mga health workers sa Pasay, madagdagan man ang aming mga allowance kasi sobrang liit talaga. Yun lang po, Nay. Salamat po, Nay, Nay. may tanong pa ako. Pabor po ba kayo na magkaayos si former President Duterte at si PBBM? Sa ano ko, pabor talaga magkakaayos yan. O magkaisa Mga na? ano lang ng mga tao yan. Parang pinagsasabong lang sila. Oo, pinagsasabong lang sila. Dati naman teamwork sila eh. Bakit ganun, di ba? Pinag-aaway lang kasi sila. Okay na yun. Magkakaano sila, magkakaayos din yan. Salamat, Nay. Okay. Nay, thank you. Salamat po. Ngayon, nagkakaroon po ng issue ang purpose kasi nga sinasangla na yung itim, pinantatagay. Ngayon, sinusulong nila na tanggalin na yung purpose. Ikaw po ba payag mo kayong tanggalin ang purpose? Hindi naman. Huwag naman gano'n. Hindi naman kasi lahat. Hindi naman lahat ginagawa yon. Mas marami pa rin priority yung pagkain ang mga pangangailangan. Kaya hindi dapat pwedeng tanggalin ng purpose. Like yung mga maraming anak, di ba? So, sa tingin mo, ano yung nakikitang solusyon dito dahil may mga nakikitang nagsasangla ng mga itim para lang na pangkagay, pang Siguro, dapat alamin nila kung sino yung mga yon. Yun ang tanggalin, di ba? Kasi yun na yung ano yun eh. Yun na yun eh. Hindi na mababago yun eh. Gagawin at gagawin nila yun. Pero yung mga walang alam, huwag naman idamay. Di ba? Kasi malaking tulong pa rin sa aming mga Pilipino. Katulad namin, mararaming anak. Yung porte. Anawagan niyo po kay President Bongbong Marcos patungkol sa bagay itong programa. Ikaw naman. Balance. kanina. Hindi naman sa dyaryo to. Survey lang ako. Magkano ba talent ko dyan? Joke lang. Joke lang. Isang halik na pag-ibig. Tawa na ako dyan, kuya. Hindi na sa akin umusin. Manawagan ka na. Ano tatawagin ko? Manawagan ka ba? Oo. Huwag natanggalin yung... Huwag natanggalin Baka naman ilabas ko yan ha. Kita mo karagdag mo. Ate, hindi namin to ilalabas. Ipapasok namin to sa social media. Pangulong Marcos, nananawagan po kami na sana naman po huwag yung tanggalin yung porto. Magkano daw dito? Kasi para sa amin, napakalaking tulong mo sa amin. Lalo na ako, marami po akong anak. Membro po kayo ng Fortis. Bago pa lang. So, malaking tulong sa inyo to talaga. Kahit wala pa, inaabangan ko na yan. Ma'am, may isang tanong pa ako, ma'am. Pabor mo ba kayo sa charter change? Yung chat-chat? Yung chat-chat? Ay, hindi. Bakit siya? Eh, ikaw naman tumangka. Yung sinusulong ngayon na charter change, yung economic provision, pabor po ba kayo? Paano Yung papalaguin yung ating ekonomiya. Mga na-investment ng ibang bansa. Ay, hindi. Ayoko nun. Bakit? Mas maganda pang tayong tumangkilik talaga. Tayo magpayaman, sariling Pilipino ang magpapayaman, hindi taga-ibang bansa. Kasi, di ba mayaman na nga sila? Baka balang araw masakop na tayo. Di ba? Dapat Pilipino, yung Pilipinas para sa Pilipino. Di ba? 10 na lang yung kalamansi. Wala na ba? Ma'am, bilang isang Pilipino at may malasakit sa bayan, sabi nila, Napapagod na ako magsalita. yan. Joke Ako lang. muna. Ah, sige. Tapos ikaw. Para di ka mapagod. Bilang isang Pilipino at may malasakit sa bayan at isang magulang din, kayo po ba ay payag na ibigay na lang yung West Philippine Sea sa China para wala ng gulo? Eh di mas lalong hindi. Sa atin yun eh. Pamimigay mo. Eh paano na lang yung magiging apo ko? Mamaya mawala na lang isda. Hindi totoo lang. Kasi para sa para sa Pilipinas, 'di ba? Kung ano yung nasasakupan natin, doon tayo. Kasi sige nga, payag ba sila na pumunta tayo doon sa kanila para mga isda? 'Di ba hindi? Oh. Hindi pa pwede. Para lang yung sa Pilipino, hindi tayo papayag kahit anong mangyari. Ang ganda ng, bilang may malasakit talaga sa
bansa, ikaw bilang isang Pilipina, agree po ba kayo na ihiwalay na daw yung Mindanao sa Luzon at Visayas dahil may nagsusulong nito ngayon? Bakit naman ihiwalay yun? Kung mariresolbahan naman, Away lang niya si Duterte kasi. diba? So hindi ka rin papayag? Hindi naman pwedeng paghiwalay-walay yung kasi part na yun ng Pilipinas. Ano na lang mangyayari doon? Magkakawatak-watak na. Diba? Isang mapa na nga lang yun eh. Ang liit na nga ng Pilipinas, paghiwalay-walay yung paanak ng pating talaga. Oh. Ano ba naman yan? Yan, so bilang sa magulang, may bahay na po ba kayo ng sarili? Meron sa probinsya. Dito wala. Wala. Nangungupahan pa lang. Hirap na hirap na nga ako actually. Nag-apply na po ba kayo sa National Housing Authority? Hindi pa. Kasi balak namin sa probinsya pa rin. So wala kang balak na mag-apply sa Malay mo, yung mama ng anak ko, bibili lang sila ng bahay dito. Yan, Pag yan, nakatapos. Kasi ang pabahay ng administrative ngayon, condominium na akala ko kasi Wala pa kasing sapat eh. Pag meron ng sapat, mapag-iisipan naman yan. Tsaka wala naman bayad yung pag pupunta ka. Pag nag-apply po kayo ma'am, punta lang kayo sa city. Sige ma'am, salamat ma'am. Ay, baka may panawagan ka pa kay President sa problema ng problema bilang simpleng mamayan. Ano ba yung pangunahing problema katulad mo? Updated po kayo sa mga pabahay ng Pangulo. Sige, seryoso. Yan, yan. Pangulong Marcos, nananawagan po kami. Sana naman po yung pangtawid tulong, wag na ma-delay. Mahagi sa magsasaka na 1,000. At totoo naman Kasi po, malaki talagang tulong yan sa amin. At tulad ko, 7 po kasi yung anak ko eh. Nangungupahan pa kami ng bahay. Actually, naputulad ko. Tapos, halimbawa, yung mga yung mga ibang mga bilihin, sana naman po bumaba. Yun lang po. So last na tanong